Nung time po na yon, sinabi po niya na, "Mommy, your child is not normal." Yun po yung term niya sa akin. "Your child has an autism." Straight to the point. Alam niyo po yung yung parang end of the world. Ang bigat tanggapin na paano yung anak ko. May time na pag umiiyak siya, dala na din ng pagod, dala na rin ng frustration. Minsan na nasisigawan ko siya kasi hindi ko siya naiintindihan eh. Ako po mismo, natatakot akong i-share yung diagnosis ng anak ko. Not because nahihiya ako, but because natatakot ako dun sa judgment ng ibang tao. Ako po si Nanay Catherine Makalalad, 34 years old po and currently living here in Singapore. And beside me po is my awesome daughter. Her name po is Miracle Athena Makalalad and she's 6 years old na po. Before po ako dumating dito sa Singapore, I used to work as a casino cashier in Resorts World Manila. Pero graduate po ako ng Bachelor of Science in Tourism. Pero yung linya po ng work ko more on sa customer service, front desk, yan. Kasi yan po talaga yung kumbaga parang dyan ako na linya. Wala po talaga sa plano ko na mangibang bansa kasi year 2020, 2014, okay naman po yung sahod ko. Tapos, napoprovide ko naman po yon sa parents ko and family ko. But then, yung boyfriend ko po at that time na asawa ko na ngayon, nagkaroon po siya ng opportunity makapagtrabaho dito sa Singapore. 2014. And then, after a year, siguro hindi na po niya kinayang mag-LDR. After 8 years of being in a relationship, niyaya niya po niya ako magpakasal, and then since meron po siyang privilege na madala ko dito sa Singapore, so year 2015 po, dito kami ikinasal. So, I gave birth po at the age of 27. As a first-time mom kasi, hindi rin ako talaga masyadong familiar sa mga milestones na kailangan at this age, gumagapang na or ganyan. But I do remember na napansin ko na medyo delay siya compare sa pinsan niya, which is 3 weeks apart. And then napansin ko yung anak niya na parang 5 months old, nagsa-start ng mag-position into crawling. Pero yung anak kong si Mira, parang tsaka pa lang siya nakakapag-tummy time. Napansin ko din na when she turned 2 years old, although nakakapagsalita siya kasi before ang tawag po niya sa amin is nanay tatay. So may nay tay siya, pero napansin ko na hindi siya yung usually na nanghihingi ng mama uhaw ako, or mama water, or mama tubig. Walang ganon. So parang instinct ko lang, basta mag ano lang yung anak ko na okay, alam ko na gutom siya, or alam ko na uhaw siya, or kung sa pagpapalit man niya ng diaper, kumbaga parang dahil routine na. So yun yung nakasanayan ko na. So sinabi ko yun sa husband ko. Sabi ko, bakit ganon? Bakit hindi pa nagsasalita si Mira? So ngayon yung husband ko, sinabi niya sa akin na hindi, normal lang yan. Yung pamangkin ko nga, 5 years old na nakapagsalita. So parang inassure niya po ako na nasa lahi kasi nila yung kumbaga may mga late talkers na pamangkin. So at that point, sige, normal lang naman. Kumbaga parang healthy naman siya wala naman akong problema sa kanya. It's just that hindi siya nagsasalita. Hindi siya nakikipag-communicate. 3 years and 3 months old siya noon. Nag-decide kami ng husband ko na i-enroll siya dito sa school para baka sakaling makapagsalita, since
makakasama na niya yung mga kids same her age. Parang first week pa lang po ng klase, araw-araw ako nasa principal's office. So yun yung sinasabi, I do remember sinabihan ako ng principal na, Mommy, your child, she doesn't want to be with other teachers rather than her teacher Jennifer. She doesn't want to be carried, she doesn't want to be touched, and when it's group session with other kids, gusto niya lang pong nasa sulok. May mali talaga eh. Kasi every time na tinatanong ko siya, Mira, what did you do at school? So parang yung exact na sentence ko po na yun, uulitin niya lang. It's as if hindi niya naiintindihan. Nakapagpa-check up actually kami dito sa local clinic dito. And at that time, hindi po yun isang developmental pediatrician, pero ano po siya, parang senior occupational therapist. Nung time po na yun, sinabi po niya na, Mommy, your child is not normal. Yun po yung term niya sa akin. So parang, at that time, naguguluhan ako kasi anong ibig sabihin not normal. So parang ina-explain niya sa akin yung behavior ng anak ko while we are talking. Ina-observe na pala niya yung anak ko. And then at that time, out of frustration, nabanggit ko sa kaibigan ko dyan sa Pilipinas na, which happens na, same pala kami ng pinagdaraanan. And nabanggit niya sa akin na, napacheck up ko yung anak ko sa isang developmental pediatrician. Baka gusto mong kunin yung contact number para if ever na uuwi kayo ng Pilipinas, mapatingnan mo si Mira kasi wala namang masama kung susubukan. And at that time po, March kami nagpa-schedule. June na po kami nabigyan ng schedule. Actually, nung nakausap ko na po yung doktor, umiyak talaga ako. Pahagulgul po talaga kasi aware ako na speech delay lang po talaga siya. Pero nung binanggit na po sa akin ni Doc na, Mommy, your child has an autism. Straight to the point. Parang sa isip-isip ko po, parang, alam niyo po yung parang parang end of the world. Kasi anak mo yung pinag-uusapan. Tapos yung word na autism, ang bigat tanggapin na paano yung anak ko. So parang nung time na yun, nag-aano pa ako na, Dok, baka mali lang kayo ng diagnosis. Kasi pag inuutusan ko siya, nakikinig naman siya eh. Hindi lang talaga siya nagsasalita. Kasi ganito, wala siyang kapatid, kaming dalawa lang, ganyan. And then in-explain sa akin ng doktor. So malaking factor po yung acceptance sa umpisa pa lang. Of course, nandun po yung denial na what if magpa-second opinion tayo? Finally, na-accept ko na po. Doon po nag-start na mag-seek kami ng therapy sessions. And after 1 month pa po kami nabigyan ng slot for occupational therapy and face-to-face therapy dyan sa Pilipinas. Sobrang laki po talaga ng difference. Pagdating po sa number 1, yung finances. Sa Pilipinas po, nagre-range pagka physical occupational therapy, nagre-range between 950 to 1,100 pesos. Sa speech therapy po, I'm not sure pero parang nasa 1,200 pesos na po per hour ang bayad. Dito po sa Singapore, ang per hour, kung i-convert ko po, is mga nasa 5 to 6,000 pesos per hour. So, ganun po siya kabigat na hindi po talaga kakayanin kung ipipilit na face-to-face therapy. Kaya po, at that time, since OFW yung husband ko, nag-decide po talaga kami na i-grab na yung online teletherapy kasi sobrang laking difference po talaga. Kung dyan po sa Pilipinas, mahaba yung waiting time, ganun din po dito. It's just that yung government po kasi dito, especially sa mga local citizens nila, grabe din po yung support na nare-receive ng mga local citizens dito. Sabi ko nga, ang sarap maging local citizens kasi foreigner pa rin po kami dito eh. Yung support from the government, nandiyan yung may mga free online therapies, may mga
free webinars for parents, may mga tulong talaga na nare-receive from government. Sinasabi ko sa kanya na meron siyang autism. Pero sa ngayon po kasi tinitake niya everything as literal. Especially ngayon na binabalik-balikan niya yung mga videos niya before. So, nandun yung curiosity niya na, Mommy, why am I not talking when you're asking me? So, doon po nag-start yung curiosity niya na, Mommy, am I not talking? Why am I not answering your question? So, sinasabi ko po sa kanya pero hindi pa po ganun siguro ka deep yung knowledge niya about it. Thankfully, wala pa naman pong experience na napaaway or what kasi halos lahat po ng mga na-encounter namin since mga nakasalamuhan naming tao since na-diagnose yung anak ko are very welcoming. Pero may instance lang po na ako po mismo natatakot akong i-share yung diagnosis ng anak ko. Not because nahihiya ako, but because natatakot ako dun sa judgment ng ibang tao. Kasi I do remember nung sinabi kong may autism yung anak ko, parang ang ano kasi is, bakit? Ano bang ginawa mo while pregnant ka? So parang for a time sinisi ko yung sarili ko kasi baka siguro may nagawa akong mali kaya siya nagkaroon ng ganong diagnosis. Ang pakiramdam ko kasalanan ko, pero nire-reassure ako na wala namang may alam kung bakit nagkakaroon ng autism ang isang bata. Pagdating naman po sa embarrassment, nandun yung may mga other mommies from different nationalities na nagtatanong sa akin na, really, she has autism but she doesn't look like she has. So, yung common comment po na, talaga may autism siya pero hindi halata Kaya ba siya ganyan? Kaya ba siya magaling magbasa? Kaya ba siya ganito, ganyan dahil may autism? So parang lahat po lahat po tuloy ng achievement ng anak ko nalalabelan na kaya siya magaling kasi may autism siya. So parang nadi-disregard yung sakripisyo ng anak ko, yung pagod niya, yung determination niya na tinatsaga namin every therapy just because meron siyang autism. Before po siya mag 4 years old, nagulat na lang po kami isang araw ng asawa ko na nagbabasa na po siya ng libro niya. And yung anak ko po kasi, bata pa lang po, mas marami po siyang libro actually kesa sa laruan. Binibilhan ko siya ng mga cloth book, tapos hanggang sa naging hardbound books na para hindi mapunit. Nagulat kami ng husband ko, nagbabasa na po siya and hindi po siya yung typical na a cat is on the mat. Hindi po yung as in bedtime story talaga na mahahabang sentences and paragraph. So tapos every time po nalalabas kami, sasakay kami ng train, babasahin niya po yan, no smoking. So parang sabi ko, ang galing naman. And ako po personally, although binabasahan namin siya ng bedtime story, wala po kaming yung proper na teaching ng reading na wala pong ganun kumbaga parang nagulat na lang kami one day nakakapagbasa na siya. Pero although nakakapagbasa siya, ang downside naman po nun is hindi po niya naiintindihan yung binabasa niya. So my child po, although hindi naman po medically diagnosed, my child before has a hyperlexic or she has hyperlexia. Kumbaga, ang galing niyang mag-decode ng words, pero at that time, hindi po niya naiintindihan. Amazing talent ng anak ko is yung pictographic memory po niya is talagang superb po. Ang galing po ng memory niya sa pag-memorize and kumbaga parang nagugulat po kami yung buong whole story, basahin lang po niya ng 1 to 3 instances.
nagugulat ko kami kabisado po niya, cover to cover. Mai-share ko lang po, nung graduate po yung anak ko ng kindergarten po, siya po yung nag-deliver ng valedictory speech sa buong klase po nila. Kasi po, ang explanation po sa akin ni teacher, lahat po sila pinag-try na mag-deliver ng speech. Pero bukod tangi po yung anak ko, yung nakapag-speech in front of other teachers, in front of other classmates, na yung with confidence po. So, ang wish ko po, number 1, maging independent po siya. Although, yan po talaga yung wish and prayer namin. And I know most of awesome parents out there, yan po talaga yung number 1 wish and hope namin, na maging independent po sila. Independent enough na maalagaan yung sarili, mabuhay ng on her own, yung hindi siya magugutom, hindi siya yung matuto siyang pumunta ng school mag-isa, matutong mag-commute, matutong bumili ng mga pangangailangan niya, mga basic needs po talaga. With the help of therapy, I'm looking forward na one day magiging smooth na lang po yung conversation namin. Socialization din pagdating sa ibang mga bata. Yung wag siyang mabubuli, wag siyang mapagkakatuwaan sa classroom, kasi ngayon po, actually may mga classmates siyang curious na sa kanya. Dito po sa Singapore, 3 years old, going 4 years old, ini-encourage po nila yung mga parents na dapat po before mag-kinder 1, potty trained na. So ako nape-pressure, ini-inform ko lang yung anak ko, binabasahan ko siya ng mga libro, nanonood kami ng mga videos online, na pagka nararamdaman mo ng wiwiwi ka, you call mommy, you tell mommy, and then we're going to the toilet. So nandun po yung imo-model ko sa kanya, sabay kaming pupunta ng toilet. Sa katagalan po, I do remember, parang 2 to 3 days before siya mag 4 years old, biglang one day, siya po yung nagsabi sa akin, "Mommy, no diaper, no more." Medyo bulol pa po siya ng no more. Doon po, nagtuloy-tuloy kami, and then, after po nun, yung pagpupo naman yung naging challenge sa amin, kasi especially, dito po, bata pa lang ini-instill na talaga ang pagiging independent ng isang bata. Kung kumbaga parang hindi po gaanong binibaby yung mga bata dito. Tinry ko po muna sa kanya using bidet, tapos ngayon po tissue, especially ngayon po na grade 1 na siya. So kaya na po niyang gawin both yung pagwiwi and yung pagpupo. Siguro po gusto kong i-check yung brain nila. Kasi parang, paano ba nangyayari yung magkaroon ng isang autism ang isang bata? Kasi sobrang, ang explanation lang po sa akin is, may iba sa brain wiring. So, parang kung may powers ako, gusto kong i-x-ray, gusto kong silipin, ano bang pinagkaiba ng brain ng isang autistic child sa isang typically developing child. Yes po talaga. Pwedeng isipin na ipokrita, kasi totoo naman pong mahirap maging isang awesome parent. Pero napag-usapan nga po namin ng asawa ko kahapon or kagabi, kung hihilingin namin na wala na lang siyang autism, hindi na po si Mira yung anak namin. Kumbaga parang naniniwala kami na binigay ito ni God kasi may purpose, may reason, and for me, yung reason na yun is mas naging understanding kami as parents na ganun talaga ang buhay eh. Meron talagang mga tao na iba sa nakasanayan. So, yun po. If mabubuhay ulit ako, siya pa rin yung gugustuhin kong maging anak ko.
number one po, financial support, financial assistance. Kasi sa ngayon po, I'm not sure if tama po, pero parang nabalita sa news na nawalan po ng pondo yung government for education or special needs, or hindi ko po alam kung anong term pero yung support po na finances, kasi ang hirap po talaga magpalaki ng anak with special needs. Kasi nandyan yung therapy, bukod pa yung therapy, yung pamasahe, pagkain, lahat. Yung pagpapalaki na lang po ng isang normal or typically developing child, mahirap na. What more yung may special needs pa. Yung mga facilities, mga free therapies, therapy centers na dapat nanggagaling yung pondo from government, kung hindi lang po sana na nawawaldas or na nagagamit or na nakukurap ng mga officials. Malaking tulong po yun. And pangatlo, yung support po para sa mga therapists din po and mga teachers, especially sa special education, public. Kasi dyan po sa Pilipinas, aware din po ako na napakamahal po talagang yung mga tuition fee sa SPED school, especially sa private. Pagdating naman po sa public, walang slot or kulang sa mga teachers, and ang number po ng mga kids na nadadiagnose ngayon is hindi naman po pabawas, padagdag pa ng padagdag. Hopefully this coming years matugunan po talaga ng government yung mga kakulangan. Sana magkaroon pa ng mas maraming awareness, para hindi lang para sa mga parents, pero most especially sa mga taong hindi pa rin naiintindihan yung salitang autism, kung ano ba ito and kung paano naaapektuhan nito yung pang-araw-araw na pamumuhay ng isang bata. And sana maputol na yung stigma or maputol na yung pagiging tabu na topic ng autism, na mas magkaroon pa ng mas malawak na pag-unawa yung mga tao, and mas maging compassionate pa, mas maging kind, kasi libre lang naman maging mabait. Doesn't cost anything. My message? Wait, I'm going to get tissue. It's okay. Yeah, it looks like you're gonna cry. My message to you, baby. Okay. Thank you. Thank you kasi ikaw yung pinigay ni God. Thank you kasi ikaw yung reason kung bakit nagsisikap si mommy at daddy na lumaki kang maging mabuting bata, and and sana paglaki mo wag mong isipin na may mali sa'yo. And we love you very much. Mommy, why are you crying? No, because I love you so much. I love you. My message is to you to be strong and healthy. Strong and healthy, and I want you to take care of me. Oh, that's all? Yes, that's all. For my friends, if they say a bad thing, like a bad word, I should say be kind. But if someone doesn't listen to me, I will keep on saying and saying and saying, and then if they don't stop, I will just tell my teacher, and then my teacher will talk to them. That's all. This video is sponsored by Milo Speech Buddy.